para mahuli lang, matugis lang si Tatay Digong. Malaki talaga pagbabayaran ng admin na ito sa mga Duterte. Hindi yan mawawala sa pamilyang Duterte na hanggat hindi sila nakakaganti. No, yan ha. Ang linaw niyan ha. Saan na yan? Dito tayo. Dito tayo sa mukha niya. Yan ha. So dito ang sabi, 100 million US dollar ang binayad ng Administrasyong Marcos or ni Saldico para dakpin ng ICC or ng Interpol or ng Interpol etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Biruin nyo, ang dami nating pera pala. Ang dami nating pera, basta pag-usapang pabagsakin ng mga Duterte, lumalabas ang pera ng taong bayan. Lumalabas ang pera ng gobyerno. Biruin mo, 100 million US dollar. Ang tanong, hasan na si Saldico? Wala nang paramdam ata si Saldico ngayon Oo, ang grabe no. Biruin nyo to mga kabanateros. Etong ganitong pera na sana inilalaan ito sa sa pangkabuhayan at panghanap buhay, pangkabuhayan ng bawat Pilipino dito sa bansa natin. Pero mas inuuna ho nila na gastusan yung mga taong galit or kayang-kayang gawin na hamakin ng mga Duterte kahit ilang milyon pa na ang ibayad sa'yo. Kahit ilang bilyon or trilyon pa ang ibayad sa'yo. Ganon kalupit ang Administrasyong Marcos. Tapos pagdating sa bigas, hindi nyo kaya. Pero eto kung sakali man totoo ako nag-reaction lamang dito. So kung may gusto kayong kasuhan nyo yung nasa video. Yun, yung lalaki doon nag-reaction lang naman ako. Kung sakali mang totoo to kung sakali mang totoo to, mga kabanateros, mga kabiyaya, anak ng teteng, yung 20 pesos na bigas, di hamak na mas malaking pera ito. 100 million US dollar po ito US dollar. So ilang bilyon po ito? Baka umabot pa nga to ng trilyon. At ang pinakamalupit pa doon, saan nakakuha si Saldico ng pambiling eroplano? Siya lamang ay isang congressman. Magkano lang naman sahod ng congressman? Sabihin na natin na 350k. So paano nangyayari? Ang lupit nila mga kaibigan, ganyan kalupit ang Administrasyong Marcos. Kayang gumastos ng limpak-limpak na pera para lang pabagsakin ng mga Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Kayo po ba ay pabor? At kayo po ba'y naniniwala na talagang nagbayad ng limpak-limpak na pera ang Administrasyong Marcos para lang dakpin ng ICC, para lang kunin ng Interpol etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Iyan. Dito ay kumamot ulo na naman si Marcos Jr. Ito trust rating of selected personalities. Source, Pulse Asia. May 6 to May 8, no? Ito po ay ratings pagdating po sa pwedeng maging Pangulo ng Bansang Pilipinas. As usual, bagsak na naman si Marcos Jr. Wala na akong bago doon, wala nang bago doon sa wala nang bago doon sa mga ganitong pangyayari. Ano pa ba asahan mo? Ikaw ba naman wala awenta na presidente. Kaya ano pa ba asahan mo? Di nga bells, di ba? So dito nga grabe, hanggang ngayon po talaga mahal na mahal at gusto ng taong bayan etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
kung makikita ko natin dito, etong si Marcos Jr. na may paiyak-iyak pang picture ay meron lamang na 32%. At si Vice President Sara Duterte merong 50%. At syempre si former President Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands dahil sa kagagawan ni Marcos Jr. ay meron pong 63%. Yan trust ratings po yan. Tsaka ito po, hindi po ito fake news kasi Pulse Asia po yan. Pulse Asia to. Pulse Asia, ha? So kung pagsasamahin mo pa 63 plus 50, so 113 ho lahat ang trust ratings ng mga Duterte. Kung halimbawa lamang na kung si Pangulong Duterte lang ang nandyan at si Bongbong Marcos ay baka 100 plus yan. Kawawa naman si Bongbong. Sinusuka ka na ng mga kababayan mo, Bongbong. Minsan alis-alis din. Dapat nakikiramdam ka din. Hindi porket alam naming makapalang peslak mo, mananatili ka pa rin dyan sa gobyerno. Ayun na nga namin sa iyo Tingnan mo, 32% ang ratings. Nakakahiya. It's yucky. Grabe. Ito sa pa, meron ba tayong nakita dito? Saan na yun? Uy! Yan ang mga 2028 presidential, preferential survey. Oo. Pasensya na dun sa natutulog. Medyo maingay tayo dito. Oo. Nandito nga eto others 1%. Sino tong others na to? Sino kaya yung mga others na yun? Meron din dito si Senator Robin Padilla na meron 3%. Si Senator Chis Escudero na merong 3%. As usual naman, si Tambaluslos or si Martin Romualdez na merong 6%. Undecided 11%. At eto si Rapi Tulfo na merong 11%. Si Senator Bongo na merong 15%. At si Leni Robredo na merong 21%. At syempre, ang nangunguna sa lahat, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte na meron lamang na 29%. Ito po yung ito po yung patunay na kahit anong gawing paninira sa mga Duterte ay talagang nangingibabaw pa rin po ang pagmamahal ng sambayanang Pilipino sa kanila. At dito alam naman na natin na dalawa ho ang magiging kalaban. Bali magiging ngayon magiging tatlo ang pinaka-rival kung tawagin sa darating na 2028 election. Ito tandaan nyo to Tandaan nyo po itong mga sasabihin natin. Hindi pala, bali apat pala sila. Apat pala sila. So natin yan? Tawag dito ating babalasahin yan dito. May whiteheads ako, hindi ko makuha. Siyempre, alam naman na natin na ang mga tulpo ay talagang hangarin niya naman hindi naman lahat. Pero ito si Rapi Tulfo ay baka maging tandem ito ni Tambaluslos. Baka si Rapi Tulfo ang maging president or kaya pwede rin si Romualdez. Alam naman na natin na matagal niya nang pinapangarap yan. So, baka ito ang dalawang maging tandem, si Rapi Tulfo at saka si Martin Romualdez. Hindi lang natin alam kung sino yung presidente tsaka vice president. Pero kung ako tatanungin, siguro baka ang tumakbong presidente dyan ay itong si Speaker Martin Romualdez. Kung hawak mo ba naman ng Comelec, di talagang sureball ka na. At syempre, Leni Robredo at saka si Bam Aquino. So nakikita natin dyan na baka si Leni or baka si Bam Aquino po ang magpresidente at vice president naman. Kaso hindi na pala pwede.
President pala si Lenny, tapos Vice President si Bam Aquino, baka ganun. At syempre yung isa sa mga alam nyo, mga ilang days na lang may mababalitaan tayo na big news dito sa taong to. Oo, yung maagang nagpakilala. Walang iba kundi si Risa Anlivirus. Oh, at kaso sino kaya magiging nito? Sino magiging vice president niya? Si Kiko na naman. Bagay, tatlo ang pwedeng pagpilian na vice president kay Risa Anlivirus. Si Chel Jokno, si Laila de Lima. Sige. Hindi, wait lang, lima. Sorry. Lima ang pwedeng maging vice president ni Risa Ontiveros, mga kaibigan. Walang iba kundi si Trillanes, Larry Gadon, si Chel Jokno, si Laila de Lima, at syempre si Kiko the Dahon King. Yan ang pwedeng maging katandem ni Risa Anlivirus. At syempre, ang ating pambato, syempre, Vice President Sara Duterte for President at for Vice President Senator Bongo. Dito naman sa Duterte side na maaring pwedeng maging magtandem at bagay at talagang mas may maitutulong sa bansa natin, marami din pwedeng pagpilian, no? Pwedeng Duterte, pwedeng si BP Sara Duterte ang tumakbo bilang president at si former President Rodrigo Roa Duterte naman ang maging vice president niya. So napakagandang tandem mo niyan. Pwede din naman na etong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Vice President ay si Senator Bongo. So napakaganda ring tandem po niyan. Pwede rin naman po si Vice President Sara Duterte ang presidente at si Pastor Apollo Siki Boloy ang kanyang Vice President. Mas lalong napakagandang tandem po niyan. At eto pa, meron pa. Duterte pa rin, no? Mayor Basti Duterte ang magiging Vice President ni BP Sara Duterte sa darating na 2028 election. Alam nyo, napakadami pa natin na pwedeng pagpilian na pwedeng maitandem kay Vice President Sara Duterte. Kaso nanaginip ako. Itong hirap sa panaginip ko pag nananaginip ako. Oo, hindi ako, alam niyo na medyo natatakot ako sa mga panaginip ko. Na etong si Vice President Sara Duterte, kapag tumakbo sa 2028 presidential election, ang magiging Vice President niya ay si Amy Marcos. Si Amy Marcos po ang kanyang magiging Vice President. Sana naman, Vice. Sana naman, BP Sara, matauhan ka na. Sana okay na yan. Sige, hanggang Senator. Huwag mo nang paabutin na Vice President. Alalahanin mo, binudol ka na ng kapatid niyan. Kung hindi dahil sa mga yan, wala yung tatay mo ngayon sa Netherlands. Ang dami mong pwedeng pagpilian yan. Nandyan yung kapatid mo. Nandyan yung tatay mo, nandyan yung si Pastor, nandyan din si Senator Bongo na pwedeng maging Vice President mo. Wag naman si Lenny, wag naman si Amy. Kami na nagmamakawa sa'yo, Vice. Parang awa mo na. Parang awa mo na, Vice, hindi deserve ni Amy Marcos maging Vice President. Kung ngayon nga lang na senator siya, hindi tinotolerate niya ang pagiging adik ng kapatid niya. What if pa pag naging Vice President yan? Yari tayo. Si Chis Escudero, hindi ko pa nakikitaan ng pagiging Vice President. Wala pa. At ganun din kay Senator Robin Padilla, wala pa din, siguro masyado pang maaga at
medyo ano kasi, nung mga nakaraan, baka sabihin nyo, o Jay, bakit hindi mo isinasali si Senator Bato at Senator Robin Padilla? Etong si Senator Robin Padilla at Bato, mga kaibigan ho namin to, no? Malapit po, hindi naman sobrang lapit, pero lagi ho namin nakakasama ho ito sa mga, alam niyo na yung mga jamming. Joke lang. Pero malapit po sa Banateros itong mga to. Pero medyo medyo nakukulangan na ako kay Senator Bato at kay Senator Robin. Medyo naging medyo naging malambot. Kamakailan lang sa mga nangyaring hearing. So kasi ang isang leader at ang pangalawang leader, hindi mo kasi kailangan diyan ng emosyon. Hindi ka dapat nagpapatalo sa emosyon mo. Kailangan buo ang loob mo, buo talagang hindi ka kayang tinagin ng kahit sino man. Katulad ng nakita natin kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat ganun ang iyong pananaw bilang isang pangalawa at unang pinuno ng bansang Pilipinas, no? Pero mapatungkol naman dun sa grupo ni Ontiveros, ni Martin Romualdez, tsaka ni Lini, wala ho na ho tayong pakialam. Wala talaga, kahit anong gawin po natin, walang depende na lang nga kung etong nangyaring halalan ay mangyari ulit, no? Eto ulit yung gamitin, yung automated counting machine sa 2028 ay paktay na. Wala na. Ano tayo dito? Lagot tayo dito. Kaya ngayon pa lang dapat talaga matuldukan na yung automated counting machine na yan. Biro mo 18 million yun. 18 million ang nag-overvoting. Baka pagdating ng presidential election, maging maging 60 million na. Nahirap yan kaya pigilan na natin ngayon pa lang. So yun ayan po ang ating mga panimula na ating mga na ating mga reaction. Pero dito tayo sa balita mapatungkol ngayon ito, karugtong po ito katulad ng mga nakita nyo kanina, so panoorin po natin. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng latest Pulse Asia Survey, lumabas na nakakuha ng 63% trust ratings si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang 50% naman ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Pinakamataas na trust ratings ng mag-amang Duterte ay nanggaling sa Mindanao na parehong umabot sa 97%. Samantala, 32% naman ang nakuha. Wait lang, tignan natin yung NCR. Ang NCR po ay meron pong 57%. Yan ito bibilangin natin Former President Rodrigo Roa Duterte, NCR 57%. Luzon is 46%. Visayas is 64%. At Mindanao na meron pong 97%. Grabe yun. Nanggigigil na naman si Lisa nito. Nanglilisik na naman ng mata ni Martin Romualdez dito. Sabi nila, ano ba gagawin natin para mapabagsak ang mga Duterte? Nauubos na yung pera na ninanakaw na natin. Nauubos na yung budget. Ba't hindi sila mapamagsak? Grabing trust ratings to. Samantalang ito kay Vice President Sara Duterte, meron pong 42% NCR. Meron din pong 29% sa Luzon, meron 46% sa Visayas at 97 po sa Mindanao. So tayo po sila ang mag-amang Duterte pagdating sa Mindanao. At andito naman po kay President Ferdinand Bongbong Marcos the Dipid. Kapanood niyo guys, alam niyo tawag-tawa ako sa Dipid Dip-dip pala, dip-dip. Dip-dip. Hindi, siya talaga nag-compose nung kanta ni Willie Rebillame. So ito, babasahin pa ba natin? Huwag na siguro natin basahin.
Babasahin ba natin? Wala, wag na siguro natin basahin to. So, sige, pagbigyan natin. Ito Oy, mga pulangaw. Mga tanso vlogger, ito, pakinggan nyo. 42% ang ratings ni Marcos Jr. pagdating sa NCR. Pagdating naman sa Luzon ay meron siyang 41%. Pagdating sa Visayas, meron siyang 38%. Ito pinakamalupit. Tayo lalag percent pa kayo. Hindi kayo nahiya dito. Ito, mga pulangaw, mga supporters ni Marcos nga ba dyan? Sa Mindanao po ay meron pong 3% si Bongbong Marcos. Ay, nako. Kawawang nila lang 3% Mindanao. Tapos pagdating ng 2028, panalo bata niya. Patay tayo dyan. Tuloy natin. Samantala, 32% naman ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Awa naman. Sa kaparehong survey, lumabas rin na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip. Ayan ito daw 58% ang hindi pabor sa pagkidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan ayan kitang-kita nyo. Former president, habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik Dami. sa vice-presidente. May 28% na sang-ayon, habang 21% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Bukas alalahanin nyo. Bukas maglalabas ang Malacanang ng kanilang ratings.